Ang papurit pa sa salamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kapayapaan ay mapa sa kanyang huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at mga kasama, at sa mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kababayan, nais po naming talakayin ang 6 na pinaniniwalaan sa Islam para po sa inyong kaalaman bilang mga kababayan ninyong nagbalik sa Islam. Ang 6 na paniniwala sa Islam ay ang paniniwala sa nag-iisang tunay na Diyos. Unang-una, ang paniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Pangalawa, ang paniniwala sa mga anghel na kanyang nilikha. Ang pangatlo ay ang paniniwala sa mga kapahayagan o revelasyon na kanyang ipinagkaloob sa mga piling propeta. Pang-apat ay ang paniniwala sa mga sugo at propeta na kanyang ipinadala o pinili para gabay ng tao dito sa daigdig. Pang-5 ay ang paniniwala sa araw ng paghuhukom, at ang pang-6 ay ang paniniwala sa kanyang itinadhana o itinakda. Tatalakayin natin ang isa dito sa maigsing minuto, ang paniniwala kay Allah. Ang paniniwala naming mga Muslim, katulad ng mababasa sa Quran o kalooban ng Diyos na tagapaglalang sa atin, ay nagpakilala siya sa kanyang pangalan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sa kanyang kahulugan, katotohanan, ako si Allah. Walang ibang Diyos maliban sa akin, sambahin ako at itatag ang madalas na pagdarasal para pag-aalala sa akin. Ang katagang Allah bilang pangalan ng tagapaglikha, sa kanyang pagpakilala ay hindi natin maaring isalin sa kahit anumang lingwahe, sapagkat ang kanyang pangalan ay pantanging pangalan sa kanyang sarili. Hindi natin maaring ihambing ang tagapaglikha, sapagkat sa banal na kasulatan sinasabi niya na wala siyang kapantay. Laysa kamithlihi shay, walang maihahalin tulad sa kanya. Sa isang maigsing kabanata, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sa pangalan ni Allah ang mapagpala, ang mahabagin. Si Allah ay nag-iisa. Siya ay sandigan ng lahat. Siya ang tumutustos ng pangailangan ng kanyang mga nilikha. Hindi siya nagkaanak, hindi siya ipinanganak, at sa kanya ay walang maihahalin tulad. Dito makikita po natin na ang Diyos ay wala siyang kapantay, kaya hindi natin maisip na si Jesus ay ipinapantay na ng mga kababayan natin sa Diyos. Si Jesucristo ay malinaw na isa lamang sa mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa aral ng Islam. Kaya nililinaw po naming mga Muslim na ang katangian ng Diyos na dapat nating kilalanin at sambahin at dalanginan ay ang nag-iisang tunay. Wala siyang katambal, wala siyang pinagmulan, hindi pinanganak at hindi nagkaanak, sapagkat ito ang unang-una sa mga kautusan na kilalanin natin ang nag-iisang tunay na Diyos, at huwag tayong sasamba maliban sa nag-iisang tunay na Diyos, sa paraan din na pagsamba ng kanyang mga propeta. So, sa unang-unang kautusan, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Huwag kang sumamba maliban kay Allah lamang. Sapagkat ang pagkilala o pagsamba sa ibang huwad na sinasamba ayon sa ating sariling pangunawa na hindi tayo nakabase sa katuruan ng mga propeta ay malaking pagkatalo sa atin.
Ang akala natin sa ngayon, lalo na sa ating kapanahunan, ay kung ano-ano na lamang ang ating paniniwala, kanya-kanya na lamang, kaya dumami na ang sekta, dumami na ang paniniwala, may nagsasabing Jehovah ang pangalan ng Diyos, Yahweh, may sumasamba kay Jesus, at marami nang sinasamba. Ngunit kung titignan natin ang aral ng dito sa Islam, ay mas madali nating matanggap sa ating matinong kaisipan na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang dapat nating sambahin, sapagkat ang sumasamba ngayon kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sumusubasob din sa lupa, katulad ng ginawa ng mga propeta. Sa kanila ang kapayapaan. Hanggang dito lang muna ang ating maigsing mensahe.